Maligayang Pasko po at masaganang bagong taon sa ating lahat. Nakakatuwa po na kahit na pandemic ay nakapagdiriwang pa rin po tayo ng Pasko sapagkat yun po yung tunay na dapat na mangyari, na ipagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus sapagkat iyon yung reason ng Pasko, kung bakit may Pasko ay dahil sa Panginoong Hesus na siyang nagkatawang tao. At ngayon po ay sama-sama na naman tayo na mag-aaral ng kanyang salita. Pag-uusapan po natin yung tungkol sa bagong taon. Pero bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos sa aming Ama, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo sa nagdaang iyong kaarawan. Maraming salamat po sapagkat ang biyaya mo ay sapat sa aming mga pangangailangan. At nag-overtake pa, kaya po maraming salamat sapagkat bagamat may mga kababayan kami na hindi pa nakaka-recover sa kanilang naranasang kalamidad, sa iyo po namin sila patuloy na itinatagubilin na ikaw po ang mag-iingat at magsusupply ng kanilang mga pangangailangan. Kaya po, dalangin po namin na patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, kaalaman, upang ang mga salita mong ito na aming pag-aaralan tungkol sa bagong taon ay aming maunawaan at talagang ma-i-apply namin sa aming buhay. Kaya salamat po sa iyong kapurihan at ang aming pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Muli na naman po tayong sasalubong sa bagong taon, 2021. At talaga pong napakabilis ng panahon na lumipas ang 2020. Kaya po marami na naman na nag-aalala, maraming natatakot, maraming mga nag-iisip ng hindi maganda dahil po ano raw po na naman kayang sitwasyon ang mararanasan natin itong papasok na bagong taon. May pandemic pa kaya? Kaya naman, yung iba, baka raw po mas mahirap kaysa sa nagdaang taon ang daranasin natin. Pero alam po natin na ang Diyos ay talagang napakabuti. Hindi po tayo pababayaan. Kaya po yung aking title ng ating pag-aaralan ay My New Year's Resolution. Kasi po maraming naggagawa ng mga New Year's Resolution na sinasabi, hindi naman natupad, at yung iba lalo pa raw lumala. Kasi po, ang totoo, hindi po natin kayang mabago yung ating sarili na hindi kasama ang Diyos. Kailangan po ay kasama natin ang Diyos sa pagbabago na nais natin, na gusto natin. Kaya po, ang pinakamahalagang requirements sa atin ng Diyos ang dapat nating pagpasyahan. Ano po yun? Dapat po ang gawin nating New Year's resolution ay yung maisilang tayong muli, to be born again. Yan po yung kaisa-isang requirement na inihingi sa atin ng Panginoon. At marami po tayong benefits na makukuha. Kaligtasan, kapatawaran sa kasalanan, buhay na walang hanggan, at bagong buhay na nais natin na mangyari sa atin. Kaya po, kung gagawa tayo ngayon ng New Year's Resolution, gawin po natin na isuko natin yung ating buhay sa Panginoon sapagkat maliban na ipasakop natin yung buhay natin sa Panginoon, dahil po yung desire natin at yung kanyang kapangyarihan, yan po yung magsasanib puwersa para mabago yung ating buhay. Kaya po, yun po yung ating dapat na pagpasyahan. At sabi nga po sa John 3:3, malibang ang tao ay isilang na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos or hindi tayo makararating sa kaharian ng Diyos. Kaya po, iyan yung requirement na hiningi sa atin. Kailangang maisilang tayong muli para mapasa atin, makasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. At ano po ba sabi sa John 3:16?
Sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po may John 3:16, dahil po may Pasko, may Diyos na nagkatawang tao, may nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan, para tayo mapatawad sa kasalanan, para tayo makalaya sa talikaran ng kaaway, at para rin makalaya sa anumang mga superstitious belief na ating pinaniniwalaan. Kaya po yan yung benepisyo ng maisilang na muli. Kaya po yun po yung ating dapat na maging New Year's resolution, to be born again. I-surrender po natin yung ating buhay sa Panginoon at nakatityak tayo na kung ano man yung mga ginawa nating mga resolution noon sa ating buhay na pagbabago ay mapapasa atin po yun dahil yung desire natin at yung kapangyarihan ng Diyos ang magsasanib pwersa para ito po ay maisakatuparan. Para po yung kuryente, tayo ay nakakonekta sa Meralco kaya may power tayo ng electricity. Pero kung wala po tayong konekta sa poste, wala po tayong kuryente. Kaya kung tayo ay nakakonekta sa Panginoong Jesus, may power po tayo na nagmumula sa ating Panginoon. Pero kung wala po tayong koneksyon sa Panginoon, wala po tayong useless po tayo sapagkat kapag tiyak lang po ang makapangyarihan na siyang may kontrol sa buhay natin. Siya lang ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya kung wala po ang Diyos sa ating buhay, wala po tayong magagawa. Hindi po natin kayang baguhin yung ating mga sarili. Kaya kahit na araw-araw tayong gumawa ng mga New Year's resolution, wala pong mangyayari sapagkat wala po ang Diyos na may kapangyarihan para mangyari yung desire ng puso natin na pagbabago. Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, kundi siya ay bago na. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng infinite relationship sa Diyos, tayo ay talagang magbabago ang ating buhay. Kaya yan po yung isang benefit ng pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Mababago ang ating buhay. Yung nais natin na mabago sa atin, mangyayari po yan. At mapangahawakan po natin yung kanyang mga pangako. Marami pong pangako sa Biblia, hindi natin mapanghawakan. Bakit? Sapagkat wala po tayong relasyon sa Panginoon. Kaya po hindi natin ito mapanghawakan at hindi rin nangyayari sa buhay natin yung mga pangako niya. Pero kapag tayo ay nagpasakop sa Panginoon, ibinigay natin yung ating buhay sa Panginoon, nakatityak po tayo. Yung mga benefits ay mapapa sa atin. Kaya po, dito sa mga pangako ng Diyos, marami pong mga pangako ang Diyos na talagang mapangahawakan natin. Pero ang ibinigay po sa atin ngayon ng Panginoon ay yung talagang gamit natin sa araw-araw nating buhay. Yung pong Joshua 1:9. Ano po ang sabi? Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. Di po ba napakagandang pangako? Huwag tayong matatakot. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Dahil kasama natin siya. At sabi rin po sa Deuteronomy 31:8, ang sabi po, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan kanya, hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob. Yan po ay talagang magagamit natin sa araw-araw nating buhay. Bakit po? Madalas tayong matakot eh. Madalas tayong panghinaan ng loob.
Madalas tayo mawala ng pag-asa, lalo na kapag ganyan na yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Naaalala ko nga po yung mga kababayan natin na talagang sunod na bagyo ang kanilang naranasan. Di po ba? Talagang parang nawawalan na sila ng pag-asa, pinanghihinaan ng loob. Pasalamat nga po tayo dahil tayo ay hindi naapektuhan gaano ng mga kalamidad na yan. Although apektado tayo ng mga pandemic, pero hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos. Sapagkat nakakonekta tayo sa Kanya, kaya may kapangyarihan sa atin ng Diyos na ingatan niya tayo. Iligtas niya tayo. Kaya po itong mga pangakong ito, ang una, sabi sa Deuteronomy 31:8, sabi, pangungunahan niya tayo. Ibig sabihin siya ang mangunguna sa buhay natin. Kumbaga sa driver, siya yung nagdadrive sa buhay natin. Siya ang magmamanage ng buhay natin. At kapag siya ang nanguna sa atin, nakatitsak tayo na hindi tayo maliligaw. Sapagkat siya ang liwanag, siya ang ilaw. Sumusunod tayo sa ilaw dahil parang ang tao na may dalang flashlight na siya ang nauuna. Sumusunod tayo, makasusunod tayo ng maayos na nakikita natin yung dinaraanan niya dahil kasunod natin ang Panginoon. Hindi tayo matitisod, hindi tayo madadapa. Pagbabagal-bagal tayo, mahuhuli tayo sa liwanag. Pwede tayong matisod at pwede tayong madapa. Kaya, kailangan lang talagang lagi tayong nakasunod sa Panginoong Hesus na siyang ilaw at liwanag ng buhay natin. Kaya nakatityak tayo na hindi tayo maliligaw dahil siya yung ating sinusundan. Ano po yung pangalawa? Sabi niya, sasamahan ko kayo. Sabi doon sa Deuteronomy 31:8. Sabi niya, sasamahan ko kayo. Ibig sabihin, pagkasama siya ang kasama natin, matatakot pa ba tayo dahil kasama natin ang Diyos? Matatakot pa ba tayo sa mga pandemic? Sa mga kalamidad na sa mga bagyo ng buhay? Matatakot pa ba tayo sa mga problema? Gaano man yang kalaki? Kasing laki man yan ni Goliath? Matatakot pa ba tayo? Sabi nga po, sasamahan niya tayo. Kaya po may Emmanuel. God is with us. Kasama natin ang Diyos. Kaya nga po sabi, may sisilang na batang lalaki at tatawaging Emmanuel na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Talagang kasama natin ang Panginoon. Huwag lang po natin siyang dededmahin. Kailangan po talagang laging nasa isip natin na kasama niya tayo. May kasama tayong Diyos na dapat sinasanggunian natin, kinakausap natin. Dapat tinatanong natin kung yung bang naiisip natin tama, makabubuti sa atin. Dahil siya po yung nakaalam kaya dapat siya ang sinasanggunian natin. Dahil sabi rin po sa kanyang salita, siya ay sangguniin sa lahat ng kanyang balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kaya po, kailangan kinakausap natin ang Diyos na kasama natin lagi. Siya yung kasama natin. Kaya wag po natin siyang dededmahin. At nakatitsak tayo na hindi niya tayo dadalhin sa kapahamakan. Tsak na sa kabutihan niya tayo dadalhin. Kaya lagi po nating i-acknowledge sa buhay natin na kasama natin ang Diyos. Huwag tayong lakad ng lakad, gawa ng sariling pagpapasya. Huwag po tayong ganun. Sangguniin po natin ang Diyos sa lahat ng ating mga balak para tayo ay kanyang itumpak. Ang sabi sa pangatlo, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ibig sabihin, kahit na anong mangyari, kahit na maraming kalamidad na dumating sa buhay natin, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Kagaya ng mga alagad nung nakaranas ng malakas na bagyo, hindi sila pinabayaan ng Diyos pero natakot lang sila dahil natutulog ang Panginoong Hesus. Natakot sila. Kaya akala nila
maaano na sila ng bagyo. Pero hindi po. Talagang ang Diyos ay, kung kasama natin ang Diyos, nakatityak tayo ng kaligtasan. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lagi natin siyang kasama. Ano man ang mangyari sa ating buhay, siya ang magbibigay sa atin ng kakayahan, ng kapangyarihan para mapagtagumpayan natin anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Hallelujah! Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya talagang wag po tayong matatakot, wag tayong panghihinaan ng loob. Kaso po, hindi po ba ano na sabi ng Panginoon sa kanyang mga daga doon sa Matthew 28:20? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, talagang makakaasa tayo ng kanyang pagsama sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Wag lamang po tayong bibitaw, wag lamang tayong mawawala sa connection natin sa kanya. Kailangan po talaga lagi tayong nakakonek sa kanya. At para talagang patuloy nating maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-iingat, patuloy po natin siyang kilalanin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kailangan po makilala natin ang lubusan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kasi po sabi nga po ng Panginoon, marami tayong sinusunod na walang basihan ng katotohanan. Marami tayong kinatatakutan na wala namang basihan sa katotohanan. Ano po ba yung mga marami nating sinusunod na walang basihan sa katotohanan? Yung mga tradisyon ng mga Chinese, nagiging talagang malaking epekto na po ito sa buhay. Lalo na ng ating mga kababayan, maraming sumusunod sa tradisyon ng mga Chinese, gaya ng pagbili lamang po ng prutas sa bagong taon. Kailangan daw po, talagang kumpleto ang may bilang pa. Lahat ng bilog. Kailangan, kung 12, lahat ng bilog. Kailangan bilhin mo. Tapos yun din pong yung pagsusot ng damit na kailangan polka dots, yung mga bilog-bilog. Dahil pera daw po yung bilog. Para raw maraming pera. Hindi pong pagsasabit ng lucky charm sa pinto. Sabi para swertihin. Kaya sabi lucky charm. Para swertihin. At hindi malasin. Yun ding pagpapaputok sa bagong taon. Ano po ang sabi? Pampaalis daw po ng mga masamang espiritu. Yung paputok. Isa lamang po ang makapagpapaalis ng masamang espiritu. Ang pangalan po ng ating Panginoong Hesus ang makapangyarihan na siyang kinatatakutan ng masamang espiritu. Sa pangalan ni Hesus, kung gusto natin magpalayas ng masamang espiritu, sa pangalan ni Hesus, palalayasin natin ang masamang espiritu dahil doon siya takot na takot sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi po yun totoo yung mga malaswerte. Nasa atin po yun sa buhay natin. Kaya nga po tayo binigyan ng maayos na kaisipan para maisip natin yung mabuti at masama. Alam natin kung ano yung mabuti, alam natin kung ano ang masama. Kaya po, lagi nating basahin ang salita ng Diyos sapagkat ito ang nagtuturo sa atin sa katotohanan. Ito ang nagbibigay sa atin ng babala upang tayo ay hindi mapahamak. Ito ang nagpapaala-ala sa atin upang ito ay ating sundin upang hindi tayo maligaw at hindi tayo mapahamak. Kaya po, kailangan lang talaga gawin natin yung requirements dahil para kang pumapasok sa trabaho, nag-a-apply ka. Pag nag-apply ka, kailangan mo ng requirements. Hindi ka makakapasok sa trabaho pag wala kang requirements. Kaya kailangan lang talaga yung requirements na tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay para tayo ay talagang magkaroon ng connection sa ating Panginoon. Para yung ating mga nais na mabago sa buhay natin, doon po magkakaroon ng katuparan. Mababago ang ating buhay dahil yung magsasanib pwersa, yung ating desire
at yung kapangyarihan ng Diyos, magtutulong po yan para talagang maganap yung nais natin na pagbabago sa ating buhay. Kaya po, lagi nating tandaan na kapag ang salita o ang mga talata sa Biblia ay inuulit ng ilang ulit, ibig pong sabihin nun ay talagang napakahalaga. Kagaya po nito, marami po sa Biblia itong mga pangakong to, yung huwag tayong matatakot, huwag tayong panghihinaan ng loob, lakasan natin ang ating loob, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, dahil ito po ay nasa Isaiah, sa Hebrew at sa iba pang mga aklat ay talagang ibig sabihin napakahalaga na i-apply po natin to sa ating buhay. Kaya ito po yung ibinigay sa ating talata para hindi natin makalimutan na kasama natin lagi ang Diyos. Siya yung nangunguna sa atin at siya yung hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinababayaan. Ano man ang mangyari, kalamidad man o wala, may krisis man o wala, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya naman po, marami ng pagsubok yung ating naranasan. Pero napagtagumpayan po natin. Bakit? Sapagkat hindi niya nga po tayo iniiwan, hindi niya po tayo pinababayaan. Tinutulungan niya tayo sa pagdadala ng mga pasanin. Hindi po ba, hindi yung pangako niya? Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan, napapagal, nahihirapan, at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Pagpapahingahin niya yung isip natin, bibigyan niya tayo ng mapayapang kaisipan para hindi tayo makapag-isip ng mga kung ano-ano. Kasi minsan, ang itinagugulo ng isip natin, ang kinatatakot natin ay walang kakwenta-kwentang bagay. Puro tayo negative. Ano kaya ang mangyayari sa taong ito na papasok? Baka mas mahirap kaysa sa nagdaang taon. Hindi po tayo dapat na mag-isip ng ganun. Ang dapat po nating sabihin, ang taong ito na papasok ay mas maganda, mas mabuti kaysa sa dumaang taon, kaysa sa 2020. Maganda tong 2021 para sa buhay natin, lalong-lalo na sa buhay ng mga nagtitiwala at nananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil na-share din po ni Sister Cherry ang tungkol sa Pasko, ang kahalagahan ng Panginoong Hesus, ang pagkakaiba ng Santa Claus at ng Panginoong Hesus. Sana po ay talagang naliwanagan. Tayong matatanda ang nagtuturo sa mga bata. Kasi po tayo yung nagtatanong sa mga bata, ano ang wish mo kay Santa Claus? Hindi naman po si Santa Claus ang bida, ang may birthday, ang nagkatawang tao, kundi ang Panginoong Hesus. Dapat sasabihin natin, ano yung pwede nating ibigay sa nagbe-birthday sa Panginoong Hesus dahil siya ang may birthday. Or kung ano yung hihilingin natin, pwede tayong humiling at pwede rin po tayong magbigay doon sa nagbe-birthday sa Panginoong Hesus. Kung saan tayo nanambahan sa kanyang templo, ay pwede po nating ibigay yung ating regalo sa ating Panginoong Hesus. Dahil yan po ay ginagamit sa pangangailangan ng ating bahay-sambahan. Kaya po talagang dapat yung may birthday ang ating nireregaluhan at hindi tayo ang laging nag-e-expect ng regalo. Dahil hindi naman tayo may birthday. Ang Panginoong Hesus na may kaarawan ang siya nating dapat na bigyan ng kasiyahan. At masisiyahan po ang ating Panginoon kapag ang buhay natin ay itiniwala natin sa Kanya. Ibinigay natin sa Kanya. Dahil ang nais ng Panginoon ay mabuhay tayo ng mapayapa, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ang kalooban ng Diyos para sa atin. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya po salamat sapagkat ang mga mensaheng ito ay talagang nakapagbigay sa akin, unang-una ng karunungan upang huwag akong maniwala sa mga kung ano-anong mga sinasabi, mga iba't ibang mga pinaniniwalaan dahil nga po sa mga prutas lang, kung ano lang po yung kaya kong bilhin, yun po yung binibili ko, pero
Hindi naman po ako sinabing binalas o ano mang yung sinasabi nila na mangyayari. Hindi rin ako nagsusot ng polka dots, pero hindi naman din po ako nawawala ng pera. Kaya po salamat sa Panginoon dahil siya ang talagang sa kanya talaga nagmumula ang lahat ng nasa atin, ang lahat ng kailangan natin. Siya ang source ng lahat ng ating mga pangailangan, ng ating mga tinatangkilik. Kaya purihin po ang Diyos. Maraming salamat at dalangin ko na talagang maunawaan nating lahat ang mensahe nung nakaraang linggo, ang tungkol sa Pasko, sa Panginoon at sa Santa Claus. At ang ngayon, yung bagong taon, darating, nasasalubungin natin, ay talagang maliwanagan natin. Huwag tayong maniwala sa mga walang basihang katotohanan. Maniwala tayo sa salita ng Diyos na siyang nagsasabi ng katotohanan. Kaya po, salamat. Maraming salamat. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat sapagkat alam po namin na ikaw ang may hawak ng aming bukas, ikaw ang may hawak ng aming buhay. Kaya alam po namin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat sa iyong mga pangako na dapat ay talagang lagi naming mapanghahawakan. Salamat po sapagkat sa taong ito na darating, ang 2021, naangkin po namin na ito ay higit na maganda at higit na mabuti kaysa sa aalis na taon, ang 2020. Kaya po, maraming salamat sa iyo po namin hinahabilin ang aming mga buhay, lalong-lalo na ang lahat ng nakapakinig at nakapanood ng mensaheng ito. Salamat po sa iyo po namin. Patuloy na ibinabalik ang lahat ng karangalan, ang lahat ng aming pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. God bless.